Praise the Lord at sa oras po ito tayo po'y darao na sa pinakamahalagang bahagi ng programa na saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita nating malapino. Dati pong i-take note kung maaari, sulat po natin upang pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Darito po, binibigay ko ng pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Paulo. At nagpapabot din po ako maminamahal ang pagbati sa lahat ng mga minamahal at mga iniibig nating mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa lahat po ng mga naabot po ng ating pong banal na gawain. Nagpapabot din po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilding Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po maminamal, manalangin po muna tayo pang minsan pa maunawaan po natin ang kanyang banal na salita at bigyan tayo ng pananampalataya ng makakilos po ang kapangyarihan ng Diyos habang kayo po ay nakikinig ng kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang nung kami po humingi po ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga pagsalangsang. Dakilang Diyos, linisin mo po ang aming puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal na salita. Malapang noon, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig saganang amin. Wala po kami magagawa. Malapang nung gamitin mo kami. Malapang nung makapagligtas sa mga kaluluwa. Tulungan mo po kami na maipahayag ng buong pagpapakumbaba, buong pag-ibig at buong kapangyarihan ng mga banal na salita, at bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa ng maminamal kain, libuksan po natin ang ating dalawang pambungad na talata dito sa Philippians 3:17 up to 19 at mamaya sa Mateo 15 talatang 14. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kabanatay 3, ang talatay 17 hanggang 19. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. 18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Dito po sa Mateo, Kabanatay 15, talatang 14. Sabi po dito, pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po nating follow the good leader. Follow the good leader. Mga minamahal, tandaan po natin, ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay sa mga taong paniniwalaan natin patungkol po sa salita ng Diyos. Nakasalalay po ang kaligtasan natin sa mga taong paniniwalaan natin patungkol po sa pananampalataya sa Diyos. Sinabi nga ng Biblia, maminamal, kapag napunta tayo sa bulag na taga-akay, ay kapwa tayo mahuhulog sa hukay. Mga minamahal, ang nangyayari po sa panahon natin ngayon ay hindi po sinisiyasat ng mga tao kung sino yung dapat nilang paniwalaan. Basta maniniwala sila dahil magandang magtalumpati, magandang magsalita, dahil mayaman, dahil maganda ang diksyon ng kanyang pangangaral, marami siyang mga pakulo na entertain yung mga nakikinig. Kaya doon sila, maniniwala sila. Mga minamahal, tandaan po natin sa banal na kasulatan, sinabi ng Biblia, maminamahal, mas marami po ang bulaang propeta kaysa sa tunay na propeta. Kung matutunghayan nyo yung Mateo 10:16, sabi diyan, narito kayo sinusugo ko na katulad ng tupa na nakapaligid ay mga maninilang lobo. Kaya be wise as a serpent, be harmless as a dove.
Tayo po'y katulad ng tupa, maminamal na napaliligiran ng mga maninilang lobo. Ibig sabihin, mas marami po ang mga false prophet ngayon. Mas marami po, maminamal, ang mga lobo sa panahon natin ngayon. Kaya kung matutunghayan niyo po, maminamal, ang tunay na magdadala sa atin ng kaligtasan, mga minamahal, ang mga palatandaan nila, unang-una alam ang daan. Alam nila ang daan, pangalawa, itinuturo nila ang tamang daan. Walang ibang daan kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Itinuturo ang tamang daan, alam ang tunay na daan, at ibig sabihin, maminamahal, alam niya kung sino po ang dapat sampalatayanan. At ang sabi, lumalakad sa tamang daan. Hindi siya lumalakad sa dating daan. Mga minamahal, tandaan nyo, isang malaking pagkakamali ang paglakad sa sabi ng Biblia, maminamahal, yung pong dating daan. Napakasama ng mga lumalakad sa dating daan. Kaya dito po sa Banal na Kasulatan, tandaan nyo, maminamahal, nung ang lalaking nasa impyerno, maminamahal, yung the rich man, si Lazarus, at Lazarus and the rich man, mababasa nyo sa Lucas, Kapitulo 16, lahat ng 19, maminamahal, hanggang 31, mababasa nyo dyan, maminamal, patungkol po sa dalawang taong napunta, ang isa sabay namatay, ang isa ay napunta sa impyerno, at ang isa ay napunta po sa langit. Means, sabi Abraham bosom, means heaven. At yung mayaman, maminamal, sabi ng Biblia, sa dako ng pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At siya po, maminamal, ay nakita niya si Lazaro na nandoon sa sinapupunan ni Abraham na sa langit, at siya ay nagdurusa sa impyerno na punong-puno ng kahirapan, napakainit, walang tubig, at sabi niya, maminamahal, mayroon siyang 5 kapatid. Sabi ng Lucas 16:27-31, sabi niya, mayroon akong kapatid, amang Abraham. Mayroon pa akong 5 kapatid na nasa lupa, nasa mundo. Gusto kong isugo mo sa kanila si Lazaro upang hindi na sila pumunta dito sa lugar na kinilalagyan ko. Para maniwala sila na mayroong impyerno at mayroong langit. Pero sabi ni Amang Abraham, anak, naroon si Moses at ang mga propeta. Kung hindi nila sinampalatayanan si Moses at ang mga propeta, ay hindi rin sila mahikayat kahit may patay na bumalik sa mundo. Ang tinutukoy diyan na propeta, maminamahal, ito po yung Bible, the books of Bible, ito pong the books of the prophets, ito pong Bible, maminamahal, at yung ito pong si Moses, ito yung naglalarawan ng mga mangangaral. Kaya nga, kung sinabi ni Abraham, maminamahal, na nasa kanila si Moses, nasa kanila ang mga propeta, ibig sabihin, nasa kanila ang mga ngaral, nasa kanila ang aklat, ang banal na kasulatan, bayaang maniwala sila roon. Kung hindi sila maniniwala doon, ay hindi rin sila maniniwala kahit mayroong patay na magbalik sa mundo. Ibig sabihin, ipinapaubaya ng Diyos ang kaligtasan ng tao sa paniniwalaan nating mga ngaral. Kaya kung wise tayo, mga minamahal, kung gusto talaga natin ng langit, sabi nga ng Biblia, be wise as a serpent, be harmless as a dove. Sabi ng Mateo 10, talatang 16, kung idagdag po natin ito, sabi ng Biblia, tayo po'y napaliligiran ng maninilang lobo. Tayo katulad ng tupa na napaliligiran ng maninilang lobo, kaya be wise as a serpent, be harmless as a dove. Basahin po natin, Mateo 10:16. Dito po sa aklat ng Mateo 10:16, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mga pakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mga pakatimtimang gaya ng mga kalapati. Amen. Be wise. Be wise as a serpent. Be harmless as a dove. Yes. Kaya magpakatalino tayo, maminamahal. Sabi, gaya ng ahas. At maging matimtimang gaya ng kalapati. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, follow the good leader. Bakit? Si Apostol Pablo po ay isang mabuti at isang huwarang mga minamahal, mga ngaral. Kaya sabi niya, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan nyo, mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa mga halimbawang nakikita nyo sa akin. Sabi, sundin natin, maminamahal. Sabi niya, kayo ay tumulad sa akin.
At tandaan yung mga nagsisilakad ng gayon. Ibig sabihin, sila yung tularan natin sapagat marami pong mga mangangaral ngayon. Sabi rito, sinabi ni Apostol Pablo na sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila yung mga kaaway ng krus ni Kristo. Hindi po sila mga totoong mangangaral, hindi po sila mga minamahal, mga sugo ng Diyos. Ha? Sila po, sabi ng Biblia, sinasabi ko na may pag-iyak na sila yung mga kaaway ng krus ni Kristo. At ang kanilang kahinatnan ay kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Wala po silang pinag-iisip kundi ang mga bagay dito sa lupa, paano mayayaman. Paano mga minamahal gagamitin ang mga mananampalataya para yumaman, para mga minamahal umunlad ng kanilang mga negosyo, para mga minamahal magkamal sila ng limpak-limpak na salapi. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, kaya sinabi niya, follow me as I follow Christ. Follow the leader, follow the good leader. Ang nakalulungkot po sa ngayon, mga minamahal, yung mga mananampalataya na nadadaya pa ng mga bulaang propeta. Bakit nakakalimutan nila yung ginawa ng mabuting leader? Once upon a time, nakita nila kung paano mga minamahal ang ating beloved pastor nagsakripisyo, nag-ayuno mga minamahal, talagang lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap para makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Hindi po naalala ng mga walang utang na loob, mga minamahal, once upon a time, naging mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade. Tapos ipinagpalit ang good leader, maminamahal, sa isang bulaang mangaral na walang ipang, sabi nga ni Apostol Pablo, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Wala silang ibang iniisip kundi paano mapaunlad ang kabuhayan dito sa lupa. Paano dumami ang pera dito sa lupa. Paano mga minamahal, yumaman sila ng yumaman dito sa lupa. Nag-iisip ng mga bagay dito sa lupa. Sabi ni Apostol Pablo, sinasabi ko sa inyo may pag-iyak, sila yung mga kaaway ng krus ni Kristo, hindi sila mga totoong Kristiyano. Sila po, maminamahal, ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung gusto mong umakyat sa langit, follow the good leader. Follow the good leader. Inuulit ko, maminamahal, ang kaligtasan natin nakasalalay sa mga mangangaral na paniniwalaan natin. Kaya sinabi ni ng mahal na Panginoong Kristo kay Apostol Pedro, ibinibigay ko sa iyo ang susi ng langit. Ang inyong patawarin dito sa lupa ay patatawarin sa langit. At ang sino man tatalian nyo dito sa lupa ay tatalian sa langit. Ibig sabihin, mga minamahal, nasa kapangyarihan ng mga tunay na mga ngaral ng salita ng Diyos ang pag-akyat natin sa langit. Pero kapag nadaya po tayo ng mga bulaang mga ngaral, follow the leader yan. Sabi ng Revelation 19 verse 20, ang mga nadaya at ang mandaraya ay magkasamang itinapon sa dagat-dagatang apoy. Yung nadaya at yung mandaraya, yung mga bulaang propeta na nadaya ni Satanas at ang mga nadaya ng mga bulaang propeta, sabi ng Revelation 19:20, magkasamang itinapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga follow the leader yan. Pag ang leader napunta sa dagat-dagatang apoy, kasama po yung mga followers. Kasama ang mga followers, sabi ng Revelation 19 verse 20, basahin po natin. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 19, talatay 20. Sabi dito, at sinunggaban ang hayop, at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Amen. Mga minamahal, ito pong sinabi rito yung hayop. Yung hayop, mga minamahal, ito po yung Antichrist. At yung kanyang nadaya ng mga bulaang propeta. At ang bulaang propeta, yung nadaya ng mga bulaang propeta, sabi, magkasamang tinapon sa dagat-dagatang apoy. At ang sabi, sila'y inihagis ng buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab na asupre. Kaya follow the leader yan. Kung saan mga minamahal mapunta ang inyong leader, doon pupunta mga minamahal ang mga followers. Kaya nasabi kayo mga bulag na taga-akay. Kapag ang bulag ang umakay sa kapwa nila bulag, kapwa sila mahuhulog sa ukay.
Sabi pa rito Mateo 16, talatan 19, mga minamahal na kasalalay, sa mga mangaral na paniniwalaan natin ang pagpasok natin sa langit. Basahin natin ang 16:19 ng Mateo 16 verse 19. Dito po sa Mateo, Kabanatay 16, talatay 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. Amen. Ang ibig sabihin niyan, maminamahal, ang sinong patatawarin ng mga mangangaral, mga totoong mangangaral, ang sino mang patatawarin nila dito sa lupa, patatawarin ng Diyos doon sa langit. At ang sino mang kanilang tatalian dito sa lupa, yung pong hindi nila patatawarin, hindi rin patatawarin doon sa langit. Kaya nga, nakasalalay po sa mga tunay na mga ngaral ang pagpasok natin sa karya ng langit. Kaya nga, follow the good leader. Sumunod tayo sa good leader, minamahal ko. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tandaan po natin ang mga bulaang propeta. Napakarami pong mga nagdaang mga bulaang propeta sa sanlibutan natin. Nandiyan po, minamahal, nung panahon ni Jim Jones, nung pong 1976. Imagine, lahat ng kanyang followers, pinainom niya ng lason. Sabay-sabay silang nagpakamatay, uminom ng lason. Lahat ng hindi iinom, maminaman ng mga followers nila, binabaril nila. Kasi sabay-sabay daw silang hinihintay ng Diyos sa langit. Ito pong si Jim Jones, 1976, nung lumaganap, maminamal ang yung tinatawag maminamal na Heaven's Gate. At ito naman si Marshall Applewhite. Sabay-sabay silang tumalon sa bangin. Ang dami mga nagdaang mga bulaang propeta, hindi na tayo natuto. Hindi na tayo nadala, mga minamahal. Kaya follow the good leader. Paano natin makikilala, mga minamahal, yung mabuting leader? Paano natin makikilala ang taga-akay natin, yung totoong mag-aakay sa atin sa langit? Yung magdadala sa atin sa langit. Unang-una, mga minamahal, sabi, his dedication. Makikita nyo ang tunay, mga minamahal, na mga mangangaral, the good leader. Sabi rito, his dedication. Sabi rito sa Acts chapter 20 verse 24, makita nyo ang dedikasyon, maminamahal, ni Apostol Pablo. Sabi niya, maminamahal sa kanyang pagiging mangangaral, hindi ko na minahal ang aking buhay, makapagligtas lamang ako ng kaluluwa. Basahin po natin ito. Dito po sa aklat ng Acts chapter 20 verse 24. Mga gawa 20-24, datapwat hindi ko minahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Amen. His dedication. Siya po, maminamahal, ay dedicated. Yes. Iniwan niya ang kanyang pagiging abogado, mga minamahal. Iniwan niya ang kanyang pagiging pariseyo. Iniwan niya ang pagiging senador. Maminamahal si Apostol Pablo, siya po ay member ng Sinadrin. Ito po yung Senado nung unang panahon. Ibig sabihin, senador siya sa panahon natin ngayon. Siya po isang magiting na abogado. At siya rin po, maminamahal, ay isang pariseyo. Siya isang leader, maminamahal, ng reliyon sa kanyang reliyong Judismo. Pero iniwan niya yun. Kaya sabi niya, mga minamahal, sa Philippians chapter 3, verse 7 and 8, ang mga bagay na pakinabang sa akin ay inari kong kalugian, makamtan ko lang si Kristo. Iniwan niya ang pagiging abogado, iniwan niya ang pagiging pariseyo, iniwan niya, mga minamahal, lahat alang-alang sa ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi niya, hindi ko minahal ang aking sariling buhay. Maipatutuo ko lamang ang patungkol sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Kristo, kung paano, mga minamahal, magligtas ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, datapwat, hindi ko minahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan, ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Kristo na magpapatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Yung kanyang dedication, dapat tumingin tayo. The good leader, maminamahal, ito po'y dedicated. Saan kayo makakita ng dedicated na tao ngayon ng lingkod ng Diyos? Wala kayong makikitang iba kundi ang ating beloved evangelist, beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Maminamahal, sa dami po ng mga leader ng reliyon ng panahon po, maminamahal, ng mga pagingidnap, ng mga abusayap noon, maminamahal, walang naglakas ng loob pumunta sa Mindanao para ipangaral ang salita ng Diyos, para bigyan, mga minamahal, ng pag-asa ang mga kinidnap,
ng mga Abu Sayyaf. Walang ibang pumunta doon kundi ang ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida. Pwede siyang mamatay doon. Ang mga kasama niya, maminamal, hindi na inisip na makababalik sila ng buhay. Nagpapaalam na sila sa kanilang mahal sa buhay na baka hindi na sila makauwi. Talagang yun po, maminamahal, ang totoong mga ngaral ng salita ng Diyos. Yes. Ang sabi rito sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, ito ang pinakadakilang pag-ibig ang ibinigay ng tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Basahin natin ang John 15 verse 13. Dito po sa aklat ng John chapter 15, verse 13. 1:13 sabi po dito, sa 13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Amen. Yan po ang good leader, maminamahal. Naparito siya para ibigay ang kanyang buhay. Tignan nyo, yung mga nagpapakilalang mga leader ng reliyon ngayon, ang sarap ng buhay nila. Talagang nagpapasasa sa kayamanan, nakasakay sa mga mamahaling mga eroplano. Sila po, maminamal, ay may mga mansyon, masasarap na pagkain. Pero, maminamal ang ating buting ebangelista, nag-aayuno, maminamahal, 40 days. Kahit may kakayahan silang bumili ng pagkain, nagpa-fasting. Nag-aayuno sila, nag-aayuno ang ating beloved pastor, nananalangin, maminamahal, 20 hours a day, walang patid na panalangin. Mula umaga hanggang gabi, maminamahal, hanggang madaling araw. Yan po ang kanyang dedication, maminamahal ko. Wala siyang sinayang na panahon. Pero maminamahal, nakapagtataka dun sa iba. Nakita nila ang dedication ng ating beloved pastor, ang kanyang pag-ibig sa kaluluwa, mga minamahal, yung kanyang ginawang sakripisyo. Hindi niya inibig ang kanyang sariling buhay, katulad ni Apostol Pablo. Kaya nga minsan pumunta si Apostol Pablo, maminamahal, dun sa isang lugar, maminamahal, sa Epeso. Mayroon pong nagngangalang galing sa Judea na si Agabo, maminamahal. Nung nakita si Apostol Pablo, maminamahal, sabi po sa Acts chapter 21 verse 11 hanggang 12, basahin po na hanggang 13, maminamahal, basahin po natin. Acts chapter 21 verse 11 hanggang 13, makita nyo, maminamahal, sabi dito, kung sino ang may-ari ng tunikang ito, ay sabi rito, maminamal, siya'y mamamatay. Pero sinabi ng Apostol Pablo, hindi lang siya, siya'y igagapos at siya ay huhulihin. Pero sabi niya, hindi lang siya handang gapusin, kundi handa rin siyang mamatay alang-alang sa mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin natin. Dito po sa aklat po ng mga gawa, kabanatay 21, talatay 11 hanggang 13. At paglapit sa amin at pagkakuha ng pamikis ni Pablo, ay ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo, ganitong gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng pamikis na ito at siya kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hentil at nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at gayon din ang nangaroon doon ay nagsipan mamanhik sa kanya na wag nang umahon sa Jerusalem. 13, na magkagayo sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso sapagkat ako'y nahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan po, maminamahal, ang totoong mga mabuting mga ngaral. Yes. Yan po ang good leader, maminamahal, his dedication. Sabi, hindi ko minahal ang aking buhay. Masunod ko lamang ang mahal na Panginoong Jesucristo. Nahanda siya, sabi, hindi lamang ako handang gapusin sa Jerusalem, kundi handa rin ako mamatay alang-alang sa mahal na Panginoong Jesucristo. Yes. Ganyan ang ating beloved pastor, maminamal, ang dami pong mga umadlang sa kanya. Ang daming umaharang, mga sundalo, mga pulis, mga general, sabi, wag kang tumuloy, Pastor Almeida. Hindi ka na makababalik ng buhay, ang pupuntahan nyo, impyerno. Ang mga tao doon sa Talipa, Hulo-Sulo ay mga demonyo, mga kampo ni Satanas sa mga tao roon. Hindi ka na makababalik ng buhay. Sabi ng ating beloved pastor, hindi lamang ako handang magpakulong doon o magpa-hostage doon. Handa rin akong mamatay alang-alang sa mahal na Panginoong Jesucristo. Yes. Sino po, maminamahal, ang gumawa niyan?
Kaya nga, kung susunod rin lang tayo, mga minamahal, follow the good leader. Dahil ang good leader, sabi ng Biblia, kapag yan po ay pumunta sa langit, kasama po ang mga followers. Kasama sa langit ang followers. Follow the good leader eh. Sabi ko nga, ang bulaang taga-akay, ang bulag ang umakay sa kapwa bulag ay kapwa mahulog sa hukay. Kapag ang umakay sa atin ay mga bulaang mangaral, mga bulag na taga-akay, pupunta sila sa impyerno. Pero kapag ang umakay sa atin ay good leader, pupunta po tayo sa langit. Kaya nga, kilatisin nyo mga minamahal. At dapat po nating makilala ang good leader. Sabi ng Biblia, his hardship, yung kanyang sakripisyo. Sabi rito, maminamahal si Apostol Pablo, kung mababasa nyo po, maminamahal ang sakripisyo ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 11, verse 23 up to 29, naranasan po yan ng ating beloved pastor. Ewan ko lang, bakit mga minamahal na bulag, ng mga bulaang mangangaral, yung mga ilang mga mananampalataya na napunta doon, mga minamahal sa bulaang, mga bulag na taga-akay, ay hindi sila mga minamahal na natili sa good leader. Ang good leader, maminamahal, pag yan napunta sa langit, kasama po tayong pupunta sa langit. Pero kapag bulag, ang kapwa umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa hukay. Bakit, mga minamahal, ngayon ka pa na bulag? Kung kailang nakita mo na, mga minamahal, ang katotohanan dito po sa ating banal na gawain. Sabi rito, mga minamahal, makita nyo po ang tinutukoy ng banal na kasulatan na halimbawa ng good leader. Sabi, his hardship. Basahin po natin sa 2 Korinto 11, 23 hanggang 29. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanata 11, talatay 23 hanggang 29. 23, sila bagay mga ministro ni Kristo? Ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako, sa pagpapagala ko'y lubhang sagana, sa mga bilangguan ay lubhang madalas, sa mga palo ay walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit, sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tiga-4 na palo kung kulang ng isa. 25, makaitlo ko'y hinampas ng mga pangampas. Minsan ako'y binato, makaitlo ko'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban, sa mga ilog, at sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, at sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. 27, sa pagpapagal at sa pagdamdam at sa mga pagpupuyat ay madalas, at sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na yaon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. 29, sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang hardship na dinanas ni Apostol Pablo. Yan po ang mga halimbawa ng good leader, maminamahal. Makita nyo ang kanyang hirap. Ito pong mga hirap na ito, maminamahal. Kung mayroon man nabanggit, specific, isa-isa rito, maminamahal, siguro mga 2 lang ang hindi nangyari sa ating beloved pastor. Lahat ito, mga minamahal, naranasan ng beloved pastor. Naranasan niyang makulong. Naranasan ng ating beloved pastor malagay sa kapanganiban sa mga tulisan, gaya ng mga abusayat. Sabi sa mga gutom, sa mga uwaw, sa pag-aayuno, sa ginaw. Kaya pinasukan ng lamig ang ating beloved pastor, maminamal, sapagkat yung pinagtuluyan sa kanila ng mga abusayap ay walang dingding, kaya napakalamig. Naranasan niya ang kahubaran, naranasan niya ang kabalisahan patungkol sa iglesia, pagdaramdam, panghihina. Naranasan lahat yan ng ating beloved pastor, gaya na naranasan ni Apostol Pablo. Sabi rito, maminamahal, his labor, labor more abundant, his stripes, sabi rito, maminamahal, prisons, in death, sabi, form stripes, beaten with rods, yung pinalo siya, maminamahal, labor more abundant, stone
siya ay binato, maminamahal, sabi, at siya ay nalagay sa panganib sa gitna ng dagat, pang mga paglalakbay, pagkauaw, pagkagutom. Ito po ang mga naranasan ni Apostol Pablo. Sabi ko nga po sa inyo, kung mayroon mang specific na inisa-isa ang sakripisyo ni Apostol Pablo, mga dalawa lang dito ang di na naranasan ng ating beloved pastor, maminamahal. Pero yan ay naranasan ng ating beloved pastor. Makita nyo, yung mga bulaang mga ngaral, naranasan ba nila yan? Naranasan ba nila yung dedication sa paglilingkod sa Diyos? Naranasan ba nila yung hardship? Puro sila pasarap, mga minamahal ko. Ang tunay na mga ngaral, sabi ng Acts chapter 3, verse 6, mga minamahal, pilak ginto, wala kami. Pero sila, mga minamahal, nasa kanila ang mahal na Panginoon Kristo. Pero mga bulaang mga ngaral, pilak ginto, marami sila. Pero ang wala sa kanila ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Basahin natin Acts chapter 3, verse 6. Dito po sa Gawa, Kabanatay 3, ang talatay 6. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Amen. Pilak at ginto. Ang mga totoong mga ngaral, pilak at ginto, wala sila. Pero ang bulang mga ngaral, pilak, ginto, marami sila. Pero wala silang Kristo. Wala silang Kristo. Pero ang mga totoong mga ngaral, ang kayamanan nila ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Pilak at ginto ay wala sila, pero ang ibinibigay nila ang ating mahal na Panginoong Kristo. Ang itinataas nila ang ating mahal na Panginoong Kristo. Right. Sinabi ng Biblia, maminamahal, kung ang mahal na Panginoong Kristo itaas nyo mula sa lupa, sabi ng John chapter 12 verse 32, ang lahat ng tao ay palalapitin ko sa akin din. Nakita niyo ang ating beloved pastor, maminamal pag nangaral, ang itinataas niya ang ating mahal na Panginoon Kristo. Ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon Kristo. Kaya ito ang sekreto ng Jesus Miracle Crusade. Kaya napakaraming mga taong lumalapit sa Diyos. Libo-libo, mga dating drug addict, mga dating magnanakaw, mga dati pong lipos, mga minamala, mga bisyo, punong-puno ng karamdaman. Libo-libo ang lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagat ang aming beloved pastor, ang itinataas ay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Iyan po ang sekreto ng ministry ng Jesus Miracle Crusade. Sabi rito sa John 12:32, basahin po natin. Dito po sa aklat po ng 1, Kabanatay 12, talatay 32. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Amen. Yan po, maminamal ang katotohanan. Bakit? Marami po ang lumalapit dito po sa gawain. Minsan minimisinterpret nila, maminamal, yung pong ating pagbibigay na respeto sa ating beloved pastor, beloved assistant pastor, beloved Mama Dear. Pero yan po yung lahat ay nasa banal na kasulatan. Nasa 1 Timothy chapter 5 verse 17, give double honor. Hindi po namin itinataas ang aming beloved pastor, pero kami nagbibigay ng dobleng paggalang sapagkat ginamit siya ng Diyos sa aming mga kaligtasan. Sila po ay naging magandang huwaran. Sila po ang dapat tularan. Sila po ang dapat sundan. Yes. Follow the good leader dahil sila po ang naniniwala kami na sila po ang magdadala sa amin sa kaharian ng langit sapagkat nakita po namin ang sakripisyo, nakita po namin ang kalang dedication, nakita po namin ang kalang pagmamahal sa kapatiran, ipinapanganalangin araw at gabi. Sabi po rito sa banal na kasulatan, maminamahal, ang tunay na mga mangaral nananalangin yan araw at gabi. Lagi pong nananalangin para ang mga mananampalataya ay mailapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po'y maging mainit, maging matapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang iba, sabi rito, anong layunin ng iba? Sabi rito, maminamal, yung pong bulaang mga ngaral. Sabi rito sa 2 Corinthians, o sa Philippians, chapter 1, verse 15 up to 17, maminamal, ginagawa nilang pangangalakal ang Ebanghelyo. Sabi rito, basahin po natin ang Philippians 1:15 up to 17. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kabanatay 1, talatay 15 hanggang 17. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanagilian at sa pakikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. 16. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibasa na nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. 17. Datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi
Hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan ako na kagantihan sa aking mga tanikala. Amen. Amen. Yan po ang motibo ng ibang mga ngaral. Yes. Yung mga bulag na taga-akay. Ang nakakalungkot, mga minamahal, kung sino pa yung bulag na taga-akay, ito po ang maraming mga taga-sunod. Yes. Kaya totoo, sinabi ng Biblia, makitid at makipot ang daan patungo sa langit, konti nakasusumpong nito. Pero malapad at maluwag ang daan sa kapamakan, marami ang nagsisipa roon. Yan po ang nakalulungkot. Kaya kung makikita nyo, maminamal ang tunay na good leader. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 4, sila po, maminamal, ay nagsasakripisyo. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagiging mangangaral, maminamal, ito po'y pagbibigay buhay, hindi po hanap buhay. Yes. Ang pagiging mangangaral, ito po'y pagbibigay buhay, hindi po paghahanap buhay. Pero ang ginawa ng iba, naghanap buhay. Ginawang hanap buhay, maminamahal, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, napakarami nilang mga properties, may mga malalaking eroplano sila, meron silang mga malalawak na lupa, meron silang magagandang mga kapilya, magagandang mga gusali, maminamahal, napakarami lang properties, talagang malulula ka sa dami ng ari-arian. Bakit? Sila yung sinasabi ni Apostol Pablo na kaaway ng krus ni Kristo na ang Diyos ay ang kanilang tiyan. Pero basahin pa po natin 2 Corinthians 6:4, ang mga the good leader, sabi rito, maminamahal, sila po ay maraming paginagpis, marami pong pagtitis at kapigatian. Basahin po natin 2 Corinthians 6 verse 4. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatay 6, talatay 4, datapwat sa lahat ng mga bagay, ay pinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, sa mga kapigatian, sa mga pangangailangan, at sa mga paghihinagpis. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, tandaan po natin, follow the good leader. Amen. Ang sundan nyo, ang mga good leader. Kung meron man maminamahal na bulag, ng mga bulaang mangangaral, ng bulag na taga-akay, pabayaan nyo po sila. Sabi ng Biblia, kung ang bulag ang umakay sa kapwa-bulag, kapwa sila mahulog sa hukay. Pero yung mga nakaranas na ng kabutihan ng malapang na nakita nila, ang sakripisyo, ang dedication ng ating beloved pastor at saka sila umalis, yan po, maminamahal, ang mga taong hindi lang bulag, kundi yan po yung mga baliw. Yes. Hindi lang bulag, mga baliw pa yung mga taong yan. Nakita na nila ang katotohanan, lumis pa sa katotohanan. Sa uling talata, basahin po natin, mga minamahal, na ginawa ng Diyos, maminamahal, ang impyerno, hindi para sa tao, kundi para po, maminamahal, sa diablo at sa mga susunod dito. Pag sumunod tayo, maminamahal, sa mga bulang propeta na ang pinaglilingkuran ay ang diablo, sabi, kapwa sila mapupunta doon. Sabi rito sa Mateo, uling talata, Mateo 25:41 at talo ng 46. Dito po sa Mateo, kabanatay 25, talatay 41, talo ng 46. Dito po sa 41, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Talon ng 46, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Amen. Maminamahal, ang impyerno ay ginawa ng Diyos sa diablo, maminamahal, at sa kanyang mga anghel, at sa mga kanyang mga tagasunod. Kaya nga, maminamahal, tandaan po natin sa lahat ng mga gustong maglingkod sa Diyos, gustong makarating sa langit, follow the good leader. Kasi kung sino yung sinusunod natin, maminamahal, kung saan siya pupunta, doon din pupunta ang kanyang mga followers. Kung siya mapunta sa impyerno, kasamang mapunta sa impyerno ang kanyang mga followers. Kaya sa gabing ito, maminamahal, ipinakikilala po namin sa inyo, mga minamahal, hindi lamang po ang tunay na Diyos, kundi ang tunay na pastor, maminamahal, ng ministeryong ito, mga minamahal. Tayo po ay tunay, mga minamahal, na nasa good leader. Kaya tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon Kristo bilang sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin habang napapakinggan niyo awiting I Give You Jesus. Banggitin niyo po, mga minamahal, ang mga katagang ito, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan
Mahal na Panginoon, nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa't sa katotohanan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa katambuhay. Gayun mo silang mga tunay na anak mo, mahal na Panginoon. At hindi mo ito ang una tuloy ng kalang paglilingkod, kundi ito na po maging simula hanggang sa pagbabalik mo makasama namin sila sa paglilingkod sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mami na bilang point of contact, sama-sama po tayong manalangin. Ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadget na pinakinggan. Bilang point of contact, sama-sama po tayong manalangin sa pong napanalangin po natin beloved pastor, beloved evangelist Weldy Estrada Almeda, the good leader. Mami naman ang ministeryo ito, tayo po sama-samang ipapanalangin sa mahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilat mapagpala po naming Ama. Mahal na Panginoon, ito iunat mo po yung mapagpala at makapangyari ang kamay dakilan Diyos. Sa pananapanalangin po namin beloved pastor, sama-sama po namin dinadalangin aming beloved Brother Bombyong, complete healing. Mahal na Panginoon, pagkalob mo. Ganyan din si Lou Chenke. Mahal na Panginoon, dalangin po namin. Mahal na Panginoon, tunawin mo ang kanyang plema, O Diyos. Hallelujah, palabasin mo si Malaka Pamaraanan, si Mitch Fernandez. Mahal na Panginoon, ma-clear. Mahal na Panginoon, ang kanyang x-ray. Mahal na Panginoon, sa medical. Mahal na Panginoon, alisin mo lahat ng mga sakit at karamdaman sa kanya. Mahal na Panginoon, ma-clear ang kanyang x-ray. Mahal na Panginoon, si Jerry Castro, ang kanyang ubo at sipon, pagalingin mo po. Si Aurelia Agsagun, tanggalin mo po ang ugong sa kanyang tenga. Mahal na Panginoon, at makarinig po siya ng maayos, dakilang Diyos. Si Susana Ting, mahal na Panginoon, pangawakan mo po, mahal na Panginoon, at maligtas ang kanyang buong sambayan. Si Ana Corita Dagaas, mahal na Panginoon, ang kanyang anxiety, ang kanyang high blood, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kompletong kagalingan, bigyan po siya ng pananampalataya, ng kapanatagan sa puso at isip. Ganyan din si Julian and Candel Bersamin, mahal na Panginoon, makapasa sa board exam. Dinadalangin din namin sa iyo, mahal na Panginoon, si Douglas and Theodora Bersamin, bigyan mo ng kompletong karunungan, mahal na Panginoon. At higit sa lahat, bigyan mo sila ng lakas, pabain ng kalambuhay, mahal na Panginoon. At yun din dalangin namin si Noraline Flores, ang kanyang karamdamang goiter, mahal na Panginoon, tunawin mo po ito, mahal na Panginoon. Ganyan din si Caspan Cantor, mahal na Panginoon, may ubo at may sipon, bigyan mo po ng kompletong kagalingan. Si Reynald Abalos, pangawakan mo po, mahal na Panginoon, pagalingin po ang kanyang arthritis. Ganyan din si Sarly Bonto, mahal na Panginoon, tanggalin ang kanyang sipon at pananakit ng kanyang buong katawan. Si Jeneline Pilar, ang kanyang ubo at sipon, mahal na Panginoon, hirap sa paghinga, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kompletong kagalingan, dakilan Diyos. Si Sister Jing Janice Escalante, mahal na Panginoon, ang kanyang karamdamang lung cancer, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Masigit na makapangyarihan ka kaysa sa sakit na cancer, mahal na Panginoon. Si Rhea Perel, mahal na Panginoon, ang kanyang karamdaman tuberculosis, pagalingin mo po, mahal na Panginoon. Si Ben Gasigan, mahal na Panginoon, pagalingin mo po ang kanyang diabetes. Imelda Balgaon, mahal na Panginoon, dalangin po namin ang kanyang ubo-hika, mataas na kolesterol, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Ang kanyang high blood, mahal na Panginoon. At si Teresa Apusaga, ang kanyang ubo, pagalingin mo po, mahal na Panginoon. Si Noraline Flores, bigyan mo po ng magandang hanap buhay ang kanyang mahal na asawa, mahal na Panginoon. Si Michelle Selud, mahal na Panginoon, maging okay ang kanyang x-ray, mahal na Panginoon. At si Tessie Ripoyo, mahal na Panginoon, magkaroon, mahal na Panginoon, ng purpose, malapang matanggap niya ang kanyang purpose. Lahat ng mga prayer request nito, malapang namin po sinasaway, lahat ng gawa ng sakit karamdaman, lahat ng gawa ng kalaban, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, lahat ng sakit karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Vices began, problem be solved. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po, Mami na mahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At binibigay natin ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe po ng kaligtasan nating napakinggan ng pag-aaralan sa gabi ito, na tayo muli pinagpala ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga banal na salita. At muli po sa pangalan po ng aming minamahal at ginagalang Bala Pastor, Evangelist Weldy Almeda, kami pasamantala nagpapaalam sa gabi ito, sa araw pa rin ng bukas.
9 p.m. to 10 p.m. po tayo. At ating po nakapiling na kasama ating mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, at sa ating mga online technical site, beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristal, beloved Brother Aldan Cristal. Umantabay po sila sa ating webcast sa gabi ito. Sa lahat po nating beloved live webcast viewer, pagpalay po ka ng ating mabait na Diyos. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. Amen. God bless you po and good night.